Comments will appear here. Hello po ulit, resume na po ulit tayo sa ating live broadcast. Efeso Kapitulo 2. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, na gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Bagaman tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapoy, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa magbubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, inya ang tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng mga panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo at mga di kasama sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Datapon ngayon kay Kristo Jesus, kayo nanong panahon ay nalalayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginaba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit ang kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawang sa Diyos, sa pamamagitan ng krus, na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nangalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit, sapagkat sa pamamagitan niya ay mayroon tayong pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Babalik po uli ako maya-maya.